ito po pala yung kanilang pinakabagong Euro motor. At ang model name po nito is EZ125. So dito lang po yan nilaunch sa Makina Moto Changi. Silipin po natin itong kanyang main light. Wow, very attractive, no? LED na po yung kanyang ginagamit para sa kanyang main light. At mayroon po siyang split na daytime running light dito. Bukod dyan, mayroon pa dito sa bandang itaas na parang nagsisilbing kanyang mga kili. Ang bangis nito, no? Parang ngipin. At dito na rin po located ito pong kanyang mga turn signals. LED na rin po yan. Kasama na po siya mismo diyan po sa kanyang headlight assembly. Ang ganda po pala nitong kanyang purple color, no? Metallic, parang nagkaroon siya ng glitters effect. Naka V design, may deep lines, may touch ng carbon, very attractive. May Euro motor na logo rito sa bandang gitna. At naka V-shape design lang din po ito pong kanyang handlebar cover. Nakaterno po yan dito sa bandang ibaba. Pointed na pointed. May two-tone color combination na metallic violet. And then, glossy black naman po itong kanyang visor. Dito naman po sa kanyang side profile, meron po siya ritong three-tone color combination na violet, matte black, and then white. Napaka-astig din po pala nitong kanyang side profile, no? Nagkaroon ng windlet dito. May decal dito na violet. At may nakalagay naman po rito na Euro Motor 125. White color, black background, and then violet decal. At dito naman po pagdating sa kanyang front suspension, ito po ay equipped with traditional telescopic fork na glossy black. At ito naman po ay gumagamit ng single rotor disc brake with single pot caliper na matte black color. At ito pong kanyang mag wheel is para po siyang kalesa type. Matte white naman po yung kanyang kulay. At ang kanya naman pong stock tires dito sa harapan, ito po ay may sukat na 70 by 90-14. Naka city riding condition ito pong kanyang front tire. At napakatulis din po nito pong kanyang stock na front fender. Gaya ng sabi ko sa inyo, very attractive yung color niya dito na metallic violet. May decal naman po rito na black and then violet, may white pa rito. Dumako naman po tayo rito sa bandang itaas. Silipin naman po natin itong kanyang fully digital meter panel display. Grabe mga ka-LM, colored na to, very attractive. More visible po siya day or night time. At dito naman po sa kanyang button selector, meron po tayo ritong high beam and low beam. Ayun, makikita natin doon, no? Bumubuhay yung kanyang ilaw. Ang kanyang turn signal selector at ang kanyang horn, pakinggan natin. Malakas din, saktong-sakto, no? Matte black color naman po itong kanyang brake lever para po sa kanyang rear. Abang dito naman po sa kabila, meron po itong on and off para sa kanyang headlight. Electric starter at matte black color naman po itong kanyang front brake lever. Ito naman po ang kanyang mga stock na side mirror, dahon type naman po siya. At pagdating naman po sa kanyang ignition, ito po ay gumagamit ng mechanical key. May shutter lock key na rin po siya for safety purposes. Included na rin po pala rito yung kanyang seat opener. So buksan po natin. Ito pong kanyang upuan. Maluwag na rin po itong kanyang underseat compartment. Siguro mayroon tong 18 liters. Madami na rin po tayo mailalagay rito ng mga personal belongings. Dito na rin po located dito pong kanyang fuel tank. So hindi po natin alam kung ilang liters yan dahil wala pa po tayong specifications na binigay galing po kay Euro Motor. Bumalik tayo rito sa harapan, meron po itong front pocket. Maliit lang, pwedeng paglagyan ng coins. Mas malaki po rito sa gawing kanan, pwedeng maglagay ng cellphone. At ang kagandahan niyan, meron na rin po siyang integrated na USB charging port. Ayan, di ba yan yung hinahanap nyo? Para kahit na kayo po ay mag long rides, nothing to worry about dahil pwede po kayong mag-recharge ng inyong mga mobile phones kapag nalubat na ito. Mayroon din po itong utility hook dito sa gitna at malawak din po itong kanyang footboard. Sakyan natin para makita natin kung gaano kaluwag. Maluwag din mga ka-LM. Anti-slip na rin po siya. Rubber cover on top kaya hindi siya dudulas. At ito naman pong kanyang upuan. Black color lang naman po siya. Yung pagkakatahi matibay din. Pero ang kagandahan niya malambot. Glossy white naman po. Ito pang kanyang integrated na grab bar. At meron naman po siyang 3D emblem dito na EZ125. Ito po yung kanyang model name ha. Euro Motor EZ125. At ito naman pong kanyang pillion step is chrome color, not fadable para sa ating back rider. At meron naman po itong side stand. Hindi po natin alam kung meron po itong side stand engine kill switch. Meron din po itong center stand of course. At ito naman pong kanyang engine
Itong kanyang cover is parang glossy black. At meron po itong integrated na kick-starter. Yan ang kagandahan niyan, no? Meron tayong kick-starter, meron din tayong electric starter. At meron naman pong nakalagay rito na Euro motor na naka-intact in white color. At pagdating naman po rito sa kanyang rear suspension, ito po ay equipped with single shock absorber. Yung coil spring na ginamit is glossy black, hindi po siya adjustable. Dito po pala sa kanyang side profile, nagkaroon ng touch ng carbon, no? Pangyayamanin yung dating, very premium. At ito pong kanyang taillight, matulis yung pagkakadesign. Buksan nga natin para makita natin yung kanyang lighting system. Yan, oh, colored. Napakaganda rin talaga mga ka-LM. Ito yung bagong labas nila na Euro Motor AZ125. Silipin natin. Wow, ito naman po yung kanyang taillight nasa gitna. Included na rin po dito yung kanyang turn signals, which is very attractive. And then mas maganda yan, unlike other motorcycle na naka-pop up, maaari po siyang mabali kapag naisagin natin sa mga matitigas na bagay. Mayroon na po itong plate light at may additional light reflector dito sa gitna. At ito pong kanyang rear fender, kanyang nagsisilbing plate holder. At ito po ay matte black color. Pagdating naman po rito sa kanyang rear braking system, ito po ay equipped with mechanical derailleur trailing or drum brake. Ito pong kanyang stock pipe, simple lang. Pero ang kagandahan niya, nagkaroon po siya ng touch ng carbon, tas matte black. Mayroon naman po itong single exhaust. At ang kanya naman pong gulong rito sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 80 by 90-14. Pagdating po sa kanyang cooling system, ito po ay gumagamit ng air-cooled. Sakto lang naman, no? Pang city riding condition. So yan lang po yung mga maipapakita natin sa inyo, yung kanyang physical appearance. Pero yung kanyang features regarding sa engine, wala pa po. And then yung price sa market, wala pa din. Dahil nga bagong labas lang to. Gaya po ng sabi ng Euro Motor, siguro by January pa magkakaroon ng formal na specifications para po dito sa kanilang bagong labas na motor. Napakaganda, di ba? Para po dun sa mga napanood ng video na ito, mga ka-LM, at interesado po kayong maglabas nito pong kanilang Euro Motor na AZ125, maaari nyo na po silang puntahan at bisitahin sa pinakamalapit na Euro Motor branches sa inyong lugar para ma-check nyo kung available na tong mga unit na to. At kung wala pa, automatic, pwede na po kayong magpa-reserve. So hanggang dyan lang po mga ka-LM, kita-kits po tayo sa mga susunod na video updates.